She's finally home, guys. Andito na ang ating dream vanity mirror slash table. Sobrang tagal ko naghanap sa marketplace, sa carousel ng mga ganitong type of table. Specific kasi yung gusto ko tri-fold siya, which is ito, yung tatlo yung mirror. So, meron tayong may mirror and then yung meron sa sides. That's why it's called tri-fold kasi tatlo, like 1, 2, 3. And specific din na yung size kasi most of the time nakikita ko sa mga ibang marketplace or carousel. Sobrang laki ng table. As in, sobrang laki. Gusto ko sana yung fitting dito sa part na to. Kasi wala na akong ibang space sa apartment kundi dito sa part ng medyo pa-library natin. Hiniling naman ni Lord ang ating dalangin kasi nakascore tayo nung sobrang perfect as in lahat. Qualifications check ko na nakita ko sa marketplace. Since ito po ay second hand slash Japan surplus siguro ito nang galing, meron tayong gagawin mga ritual, meron tayong gagawin ng mga steps na ginagawa ng iba para hindi may masamang juju vibes. Well, masama ko i-try natin kasi negative vibes exit tayo sa atin. So, gawin na natin ng step 1. Step 1, kumuha ng asin. Himalayan salt pa nga itong gamit ko. Kasi, itong pagkakuha natin, sasabuyan natin siya ng asin. Kung sakaling man na, alam mo, may mga negative juju vibes, bigan. Yan, kuha tayong asin. Dito daw. Tapos, sasabuyan natin ng asin. Okay. Juju bigan. Only good things here, allowed here. Ayan. Ayan. Buhay natin ang asin. Period. Ayan. Himalayan salt pa to. Baka naman di pa super effective to naman so much. Ayan. Nakakatakot din naman talaga eh. Pero go! Okay, sabuyan ng asin. Step 1. Done. And ang next naman natin, actually, ito yung very medyo weirdo naman so much. Pero yung i-imagine mo daw na parang may nakapalubot na something energy around the furniture. Tapos imagine mo na tatanggalin mo yung energy na yun. And then you're gonna coat it with good energy. So parang sabihin natin color white. Hindi ko din alam actually. Pero isipin natin na meron siyang coat. So tatanggalin natin yung previous coat na yun mentally. What I want to do is parang talagang gagawin ko siyang gagantanin ko siya. So, huhugutin natin siyang ganyan. Gagantanin natin siya ng energy nating maganda. Pshing! Diba? I think the ritual is done. So, kailangan ko ng vacuumin siya kasi sobrang daming asin dito. Now, ang pinaka-exciting part, which is lalagyan na natin ng ating vanity table ng mga products na ginagamit ko. I'm planning on more on hair and skincare kasi yung makeup ko, feel ko hindi siya kakasya. Gusto ko sana silver plate na ilalagay dito na sakto sa vanity natin. Kaso, hindi pa mahalap eh kasi kailangan sakto lagay yung size and doon ko nalagay yung mga skincare natin mostly pag nighttime, ganyan. And we have this camera and this camera. And I'm gonna bring out all of the products para makita natin kung ano yung mga kasya dito sa vanity. So, let's go! Okay, so here's most of my products. May mga iba pa, pero ito pala nagkakasya dito sa mismong table natin. And I also bought this beautiful, sobrang cute. Parang handkerchief na embroidered. I got this from a carousel seller. Instagram pala ata. And randomly lang sila nagpo-post ng mga vintage stuff or trinkets. By the way, if you guys are curious, etong vanity table ko, I got this from Facebook Marketplace. I'm just gonna post, like, ilagay ko sa screen ko anong exact seller name. Baka may mga gusto kayong pieces from that seller.
Pero I'm guessing ito lang is isang stock lang since it is a surplus item. So, pero madami naman silang mga vintage stuff actually. Anyways, we're starting off with yung mga gusto kong ilagay sa drawer. So, this part, I'm thinking yung mga hair products ko na hindi ko pala yung ginagamit. Like, hindi everyday, pero from time to time. So, I'm thinking itong Lucido L kong Argan Rich hair treatment water. Ayan siya. Hindi ko siya masyado ginagamit kasi it's basically water lang. This is not like an essential, I guess. Hindi yung parang mabubuhay naman ako kung wala siya. And then, we also have itong Lucido L Argan Rich Oil kong hair treatment cream. Para siyang conditioner, leave-in conditioner. Hindi ko naman everyday kailangan siya. Lagi ko ito ginagamit. Hindi ko na siya ginagamit masyado kasi paubos na siya. So, ayoko na siyang ubusin. Talagang OG ko nung unang nag-interest ako sa hair care. But, ang pinaka gusto ko right now is itong Dove Bio-Keratin Straight and Silky Damage Expert. This is a holy grail. Tried and tested ko this past few months na talagang, ay, bongga! May nagawa siya for me. I love their perfume version of this, so I bought their hair mist. But I'm not really using it every day, or I'm not really using it palagi na. So, goodbye. Parang yun pa lang yung lalagay natin dito kasi hindi na yata masyadong kasha. Maybe this drawer. Ito na lang ilagay natin yung green pore lifting ampule, Saipo. As a Saipo girly, talaga naman so much. Etong Hair Miracle Argan Oil, I'm also gonna put it here. This is actually not effective. I mean, parang sobrang oily na sa akin. So, inuubos ko na lang siya by using it every day para matapon ko na siya. Also this, before I forget, the Argan Rich Oil mismo ng hair repair treatment oil mismo ng Lucido L. I'm also using it every other day. Kasya ba siya dito? Ayan, kasya siya. This is almost out, pero ito yung Minoxidil Plus. I'm using Minoxidil right now. I'm on Minoxidil right now because of my alopecia. So, I think hindi na siya kasya dito, so pwede na dating ilagay. Iiwan ko tong favorite kong hand cream kasi I just love this. As in super. Ito din palang everyday kong sunscreen. Saipo Raisley. Like, we're gonna put it here. I'm gonna get a drawer organizer here para talagang separate. Ayan, hindi ko naman ginagamit ito palagi kasi actually ninakaw ko lang ito sa nanay ko kasi I cannot afford this. But ever since I started using it, nakaka-help naman siya to hydrate my skin. If my skin is very dry, on those days na kailangan ko ng sobrang plakadong makeup na smooth, I'm gonna use it. Pero hindi naman siya everyday. I'm gonna leave this Louboutin lotion. This is one of my favorite scents then. Pero hindi ko siya lagi ginagamit kasi mahal siya. And then, itong Easy True Flex All Day Setting Spray. Hindi ko siya everyday ginagamit. Last one, itong Skintific na lang na lip oil. And my everyday perfume. Ito, life changer to guys. Itong dry shampoo sheets. Please get these kapag maarte kayo sa amoy like me na kunya lalabas kayo, tapos kakain kayo sa isang restaurant, tapos didikit yung amoy sa hair nyo. Dry shampoo sheets. I'm telling y'all. Ito talaga. This is from Japan. This is Merit brand siguro. Ayan. Super love. Yes. Ito pa lang. So far, nilagay natin sa harapan. Gusto ko talaga ng parang plate na silver. So we can have an aesthetic moment dito sa gilid. By the way, I also got this thrifted na picture frame na embroidered yung laman niya. So, I really, really like this. The moment that I saw this, sabi ko, ay, perfect. Perfect to sa ating apartment kasi very, alam mo yun, parang hindi mo na siya makita nowadays. I think I'm gonna put this around our vanity table. Hindi ko lang talaga sure kung ganyan na lang ba siya. Like, ilalagay ko na lang siya dyan. Or talagang ipupush ko siyang isasabit dito. Kasi nagpa-poll ako sa Instagram. Tapos, medyo hati sila. Parang 50-50 na ilalagay. 50-50 na nakaganyan lang din. So, let me know guys. Kasi hindi ko sure. Kasi kapag lalagay ko naman siya dito, ayan. Cute naman siya. Kaso nga lang, there's no going back pag nalagay ko na siya dito. Kasi lalagyan ko ng sticky something sa wall. Kasi bawal tayo mag-drill dito, diba? So, I don't know. Pag dito kasi, kailangan ko yata ng like additional. Like, imagine nyo na lang, di ba? May ganyan kang picture frame. Tapos parang meron ka pang mga mini picture frame around it. So,
Ayun ang ating dilemma. Talagang ang dami kong problema sa buhay. I also want to put this sana around the vanity table, which is yung ating jewelry dish. Sinigang dish to that I really, really love. And wala lang, di ba? Sobrang cute kasi siya. Parang ano siya, part of you na din, yung mga nilalagay mo sa apartment mo. Kasi I love sinigang. This is my favorite Filipino dish ever. I immediately bought it kasi sobrang love. Super love talaga ng idea niya. Ilalagay na natin tong handkerchief natin. Maybe we can put it here. Or sa gilid na lang tong jewelry dish. Pwede na siya for Pinterest board. Charot. Very happy naman ako sa vanity table natin. Although, may naging isang incident na talagang nag-skip naman ang heart natin ng sobra. So, for context, etong time kasi na dumating yung vanity table ko is yung time na showing yung Conjuring, which is yung Conjuring Last Rites. And my younger sisters forced me to watch it with them. As in, super hindi talaga ako masyadong nag-horror na ever since na nag-move out ako. Kasi ayoko takutin yung sarili ko. Alam niyo yung ganong feeling? Like, alam mo yung parang wala naman sa peripheral vision yun talaga. Pero parang andun, alam mo yung parang merong something ganyan. So, napilitan talaga ako. Hindi ako makaindi kasi kapag humindi ka, parang ikaw yung sobrang samang ate, ganyan. Ay, dinanood ako ng Conjuring. After a few days, saka dumating yung vanity ko. And, na-setup ko na siya lahat-lahat. Na-unbox ko na yung mga kailangan ko i-unbox. Na-vacuum ko na siya ng konti. But, while I was filming, may nangyari. Sobra akong natakot during this time kasi sobrang ako nag-overthink because of Conjuring. And bigla na lang, as in, yung drawer gumunon, tapos gumunon yung isang drawer, like tumabas. So, syempre ako, nag-gulat talaga ako agad, inisip ko talaga agad, may nagpaparamdam sa akin. Ganun talaga yung naisip ko talaga agad. Buti na lang, after few tries, parang tinatry ko kung ano ba, like, talaga bang may nagpaparamdam or talagang, sadya lang dahil sa hangin. But, trinay ko a few times. Thank God. Dahil sa hangin lang. Kasi pag pinush mo yung isang drawer, parang siguro yung mechanics sa loob, parang gugunon yung hangin, which pushes the first drawer na maliit. So, gumunon siya. So, ever since na napanood ko yung movie na yon, never na ako naging at peace sa apartment ko. Kasi sobrang nag-overthink talaga ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, parang ito na yata yung isa sa mga pinaka-last time talaga manonood ako ng horror. Kasi, ayoko takutin yung sarili ko. Girl, nakakatakot pa mag-isa ka na shit lang. Well, mas malakas naman yung faith ko kay Lord. Alam mo yun, parang kaya ko naman. Pero kasi, ewan ko, during this time, sobrang matatakutin talaga ako. As in, hindi ko mawari talaga. Di ba yung vanity mirror ko, tatlong fold. Ang ginagawa ko, tinatupi ko na lang yung dalawa para hindi ko matakot yung sarili ko. Inisip ko kasi, syempre kasi mirrors are portals daw, di ba? So, talaga tinatakpan ko na lang siya most of the time. Tapos, may mga time na, mga first time kong nakuha yung vanity table na hindi ko talaga siya magamit. Hindi ko matitignan yung sarili ko sa mirror. Kasi, natatakot ako, baka mamaya may lumabas. Ganon! Pero napaka-OA ko lang naman. Kasi after a few months naman, buti naman, nawala naman yung fear ko. Pero, nakakatawa lang, during this times talaga, as in, hindi ko talaga siya ma-appreciate kasi sobrang nangingibabaw yung takot ko sa kanya. Tapos yung iba po, baka... Ano ginawa? Meron po sa ano po? What? Tape, styro. Parang tumodrop. Hindi pa.
Ito po yung okay. I thought I'd give you guys a mini ref tour after a few weeks kasi hindi ko siya pwedeng mapakita kapag hindi ko pa siya testing since I know you're gonna ask a lot about my ref. So this is a Condura 6 feet cube, but I'm just gonna put like a description mismo ng picture and yung mga details niya dito sa screen. I got this kasi it's been a while, as in sobrang tagal kong naghanap ng for living alone or solo. Complicated siya. Although yung kay Eman kasi ang binili niya talagang 2-door na. Tapos ano kasi automatic defrost. O tama ba, defrost yung tawag, kaya yun yung pinili niya. But this is not an automatic defrost, parang manual defrost siya. And it's only a single door. Ayan, as you can see. Ay, nakita ko na yung model. Condura model CSD53MN. Ayan, yun siya. Ay, tinanggal ko muna yung mga nandito sa sa mga ref ko kasi initially madami akong nakalagay dyan ng mga Polaroids kasi ang gusto ko, every single person na pupunta dito, meron silang Polaroid picture. Tinanggal ko muna iba for privacy. And I also got this very cute naman na magnet from Shopee lang to eh. Ano siya, plano ko like parang museum. Bibili ako namin ganito, tapos parang nalagay ko siya sa sa front of my ref for like a museum effect. Dito sa taas, binili ko ito sa Shopee, and ito free lang. So, it used to be so full, as in sobrang dami na to before. Pero, syempre, nabawasan niya. Ito, plano ko here is yung mga mini snacks lang, mga ganyan, yung mga nakapackets. So, ayan. And then, I do have a lot of snacks here. These are not all mine, kasi nung Halloween party kami, ang dami nila ng mga sister ko na snacks. That explains a lot. So, going into our ref. So, na natin. Partially filled ref ang itsura niya. Una-una nyo makikita, hindi po kami manginginom. Hindi ako manginginom. Pero itong mga beer, Lemon Doe and Jack Daniels. We just bought this kasi gusto namin makikita ng sobrang sarap na beer. If meron man, pero wala kami talagang gusto, wala kami trabaho. Hindi pa namin natatry ito, pero gusto namin try itong Jack Daniels. Kasi, wala lang, parang ang intriguing niya. Pero hindi kasi kami mahilig sa alcohol since pangit yung lasa niya. Pero anyways, ang dami kong explanation. And if someone was coming over na mahilig sa beer or sa mga drinks, we're old enough. Pwede silang tumikay. May pwede na ubusin to. Pinapaubos ko nga to sa mga bisita ko minsan, pero ayaw din nila kasi wala manginginom sa amin. Then, is ito. Kalimutan ko. Ibabalik pala natin to. Pero, lang kasi to. Magsisinigang ako mamaya. Sinigang na baboy. So, ito, medyo partially filled lang din. Kita nyo na, diba? Ayan. Nag-ano na siya, yung tawag dito, nagfo-frost na siya, medyo lumalabas na siya. So, I think I need to defrost one of these days. Meron naman siyang kasamang scraper actually, ayan. And then, ito, buti na lang may parang saluhan ng tubig, if ever. So, if you're gonna defrost, Chiller yan. Hindi, saluhan din to, ang alam ko Kasi parang kapag, diba, ayan, di-defrost mo yung tubig, parang pupunta din yata dito. So, not sure. Sabi ng commenter natin, chiller daw. Pero, yun yung logic sa akin. Kasi, ewan ko. I don't know. We'll see. Pero, sige. Kasi kung chiller siya, hindi ko lang kung kasha, like, yung buong But, anyways. Yan. We do have, like, a little bit of, tagal ng ice cream na to. And then, steak, frozen vegetable. Pero yan. Partially filled lang kasi yan siya. And, moving on to this part, which is yung top shelf natin. We have mini chocolates. Sobrang favorite ko tong Maltesers. You guys should get this one. And pinaka-favorite ko, which is yung Twix na maliit. Gustong-gusto ko yung minis compared to sa malaki. For some reason, gustong-gusto ko yung kainin to ng isang buuan. Kaya nakakailan ako dito in one sitting. And actually, sobrang dami to nung nag-grocery. Pero, ayan. Ayun na lang natira sa kanya. And then, tofu. Kung saan nanggaling man yung tofu na yan. Kasi, ang pinakagustong ko din is sa mga niluto ni Emma is tofu sisig. So, pag mayroon siyang time. Yakult, medyo nabawasan na ng onte. And, one of my all-time favorites ngayon na side dish is yung Fukujinzuke yata.
We discovered this through Coco Ichibanya kasi meron silang side dish palagi doon. Tapos na interest namin. Tapos natikman namin sa Japan kasi. Pero natikman namin yung side dish with Coco Ichibanya. Sobrang nag-mind blown kami. Kaya, ayan, tuwan-tuwa kami. Na-discover ko din na meron kang mabibili sa Shopee na to. Medyo matagal ako nakahanap nito sa Shopee kasi hindi ko alam kung ano yung pangalan mismo nung side dish na yon. Pero parang basic, it's like pickled radish na, hindi ko sure eh. Pero alam ko pickled radish siya na parang Japan version. Tapos may red dye lang, kaya siya color red. And moving on to this part. Ito, ayoko talaga nito. As in, sobrang ayoko itong honey citron ginger tea. I should have bought like yung honey citron tea lang, walang ginger. Kasi I hate ginger. Meron akong trauma sa ginger tea or ginger drinks. Kasi one time, nagkasakit ako. Tapos yung tatay ko, finors niya akong mag-luya. Yung luya drink, di ba ganun pa nagkakasakit ka? Luya. So, finors niya ako uminom ng luya. Tapos, naging worse lang yung condition ko kasi nga sobrang nasuka ako sa ginger. So, ayan. And then, we have 2 big A&W dito. We love A&W in this house. Pero, meron din tayong Vitasoy. Ayan. And then, Cowhead. Ito din. May isa na naman tayong Cowhead dito sa part na to. Ayan. And then, a mini Cowhead na pure milk. Pero meron din tayong Cowhead na light. Talaga naman, alam mo, pinaka-favorite na na milk. And then we have, ito yung binibili ko kasi ito yung pinakamura na Greek yogurt. This is for my overnight oatmeal or sauce namin na yung tawag ng garlic sauce. So, ginagamit ko din to minsan. And then, kakabili ko lang neto ng whole corn kernels na can. UFC. Kasi, I'm planning on making a salad with this. Kasi nung last time na naggumawa ako ng salad with the corn, medyo fail kasi karoon ako ng food poisoning kasi ginamit ko cabbage na salad. Tapos hindi ko siya na dry. Like yung ginagamit ko ngayon na pang latas, yung parang spinner, cabbage spinner or dryer, ganyan. I'm trying to make it up to myself by making another one. Outside, this is my first time trying outside. I do want to try it out kasi may nakita ko isang TikTok na yung plus oat milk nila is 90 pesos. Then I found out it's only 120 pesos for this whole carton. So parang, ano yun? Anong nangyari? Pero anyways, nakalimutan kong sabihin, itong Hopla na whipped cream. I love whipped cream. Super. As in, ginagawa ko kasi yung self-made recipe ko ng Oreo whipped cream. Oh, shit. So, ayan. You can see na medyo wala tayong eggs around this area. Pero usually, maglalagay ka dito ng eggs. And then, butter. Lalagyan ng butter ito from Nitori. And then, wala. This is so sad. Kasi wala din ako masyado. And this is lettuce. Ayan. 100 pesos na lettuce na it's looking good naman. Kasi actually, nung trinay namin tong lettuce, madami naman pala ang lettuce. Like, you can eat it every day. Pag breakfast lang, siguro ako mag-isa, parang mga 3 days, kayang-kaya na to sa akin. Kasi hindi naman ako masyadong malaki kumain din. And then, kangkong, kasi nga magsisinigang ako mamaya. And some apples, which is parang 3 weeks or 4 weeks na yata tong apple. Pero sinerch ko naman sa Google. Sabi nila 6 to 8 weeks daw ang apple sa refrigerator. So, I think it's still good. Hindi pa naman siya mukhang Pero, yan. And then, ito pala. Nakalimutan ko ipakita. Ang aking favorite na water tumbler, tubigan. Kasi nakita ko to sa Shopee. Tapos, di ba, ang aesthetic niya tingnan. Kasi very, lang siya. Very simple. Ayoko ng, dito ng plastic water bottle or lalagyan tubig. Actually, yun sa mga parang naging banter namin ni Emma nung sa apartment niya. Kasi may sarili siyang apartment. Tapos parang tinulungan ko siya that time. Tapos parang gusto niya na bumili ng tubigan. Tapos ako nag-aantay talaga ako makakita ng glass bottle. Pero yan, nakakita kami sa Shopee na gantong type of glass bottle. Kasi pag yung plastic, ewan ko, parang sa akin mabilis manilaw. Tapos mabilis din madumihan. Ayan. So, bumili kami dalawa kasi one is not enough. So, ayun pa lang naman ang aking, ref tour. Pero gusto kong bumili ng mga, alam niyo, mga more healthy options. Like, hindi healthy options na store, pero yung mga, like, yung mga fruits, lots of vegetables, and such. So, although ang problema ko kasi wala akong recipe na alam. So, mahirap maghanap ng mga ganyan. So, ayan. My back. That concludes our ref tour. And also, I forgot to show this. Ito pala yung banana chips na favorite ko from SNR. Logically speaking, parang sa akin, mas healthier alternative siya kaysa sa snacks. Pero you should get this one kasi masarap naman siya.
And it's good for snacks na imbis na yung mga maaalat, diba? So, yeah, that's it for my ref tour. So far, ano naman siya? Okay lang naman yung ref. And for the performance, it does its job. Tapos yung size naman, kita nyo naman, medyo enough naman na siya for yourself. And sa kuryente lang, hindi ko lang sure. Kasi yung first na month kong kuryente, 800. With this na and the aircon. Pero biglang the next month, parang mga 1.5 na. I think, okay naman siya. Hindi ko lang sure kung inverter siya kasi parang may ibang model non-inverter, may ibang model inverter. So, I think yung pinaka-model na sinabi ko sa inyo, you guys can check it out. Ayan lang naman. So, I think I'm just gonna do a ref update in the coming months if ever na meron ako mga discover ganyan. So, yun lang. Itadakimasu. So, I had sinigang for my lunch and nakita nyo naman na naglagay ako ng cinnamon powder sa aking sinigang. And ever since na tinry ko siya, kasi one day, habang nagkukook ako sa apartment ni Emani, tinry ko lang talaga kasi naboboard ako sa sinigang. Sabi ko, what if maglagay ako cinnamon just to add a little bit of sweetness? Kasi during this time, hindi ako siya nagkukook, kaya nag-try lang ako ng mga anong pwede kong ilagay na baka may ma-discover naman ako, like mekos-mekos effect, ganyan. And then, nahuli ko talaga ang sinigang ko kasi naglagay ako ng cinnamon and it adds depth. Ganun yung na-explain ko kay Emani, nag-add siya ng depth sa flavor and it kinda combines everything together kasi, di ba, ang sinigang parang mostly profile lang niya is maalat and maasim. So, nung nilagyan ko siya ng cinnamon, nagkaroon siya ng parang it glues everything together, kung make sense. And itry nyo na lang kasi hindi ko ma-explain eh. Siguro try nyo ng meron and try nyo na mawala. Parang pag wala, parang siyang medyo flat. And then kapag meron, parang may layers. Like, ganon. So, one of like the advantage then ng kapag living alone ka is you get to cook your meals to your liking. Like, kung anong trip mo sa buhay, kung hindi mo magustuhan yung cinnamon ko, diba? Edi wag. Edi like, I'm gonna cook it for myself, diba? Also, I'm feeling a little bit under the weather. Kaya I'm drinking my favorite cha, which is tong Oi Ocha. And I think if you watch my previous Japan vlogs, alam nyo na nag-hoard ako neto. And I think I'm gonna do actually a series of taste testing teas from store-bought stores, like yung mga supermarket or what. Also, I would love to know your quirky or unusual recipe sa mga Filipino dish or any dish. Like yung iba, may friend ako, kasabi lang niya sa akin yung adobo niya, nilalagyan niya ng Sprite para daw medyo lumapot yung sabaw. So, gusto ko try yung adobo niya, if ever, na pupunta siya dito, sana makatikim tayo ng adobo niya kasi trinay ko yung adobo last time, medyo hindi ko nakuha yung adobo. Lasang adobo naman siya, pero gusto ko kasi parang adobong puti. I also did a poll on my Instagram last time kung anong preferably nyo na duration ng vlogs, like 27 to 29 minutes or 30 to 35 minutes. Or 40 to 45 minutes, which I have been doing this past few vlogs. And nanalo surprisingly ang 27 to 29 minutes. Yung napansin ko is yung mga 40 to 45 minutes yung talagang loyal viewer ko sa YouTube. Talagang nanonood sila. Although I'm not really sure if yung 27 to 29, like usually sila nanonood. Pero let me know if nanonood ka pa din right now, if you want like a 27 lang to 29 minutes or a 40 to 45 minutes. Or kung in between ka naman, okay lang din, 30 to 35 minutes. So, dito na akong papapol kasi hindi ko din mawari kasi itong vlog ito, try ko na 27 to 29 minutes lang. So, that's about it. I just did a little bit of a sit down kasi I'm gonna go and I hope you guys enjoyed this video. Thank you so much for the support and love sa mga previous videos ko, yung moving outs natin. So, looking forward to celebrating more wins and sharing more things with you. So, cheers! Good night or goodbye!